Kill the Shadow. Isang nakakatakot na pagtatangka, ang GOT-13 ay nahaharap sa isang kalunos-lunos na katotohanan, hindi lang basta nasusupol. Kundi naaalis ang bangkay nila, mula sa kanilang pagkakakilala. Sa ika-4 na yugto ng Bleach Thousand-Year Blood of War, kisap-mata at brutal ang pagsalakay ng Sternritter sa Soul Society. Sinasalamin ng kwento ang desperasyon, at sakripisyo ng mga Soul Reaper, habang unti-unting nawawalan sila ng pinakamakapangyarihang sandata nila. Kasabay nito, pinipigil si Ichigo sa Hyuko mundo, gamit ang dilim at taktika, upang hindi siya makaalala sa kakampi. Ang nangyari dito ang magpapasimula sa pinakamadilim na yugto ng digmaan. Mararanasan agad ang takot at kaguluhan, 600 matatalinong Sternritter. Nakalapag sa hindi inaasahang, 16 na puntos, sa loob ng Seirete. Gamit ang napakalaking Reishi Crosses. Sa loob ng unang 7 minuto, higit sa 1,000 Soul Reaper ang nalunod, sa kanilang malalakas na espiritual na presensya. Si Akon ng Division 12, ay tila hindi makatwiran ang resulta. Halos inaamin niya na wala ng pag-asa ang laban na ito. Ipinakita ang brutal at walang pakundangang pagpatay, ng mga Sternritter kay Hidetomo Kajimaro. Isang vice sa Division 13, pinaikot-ikot ang espada, at hinati siya ng hindi na humihingi ng paumanhin. Si Rose, captain ng Division 3, ay nakatayo sa harap ng kasamang namatay na mga Soul Reaper, at ang mascot na gitara na simbolo ng kanyang artistry, nagpapahayag ng kanyang pagdadalamati, at paghahangad ng hustisya, laban kay Nezuko Sternritter, U. Si Asnot, Sternritter F, ay gahamon sa pag-ampel ng mga Soul Reaper, gamit ang kanyang Reishi Thorns, isang nakakatakot na imahe ng takot na naglip-ana sa kanilang mga hurado. Upang makaako ng depensa, pinilit ng ilan na gamitin ang kanilang bangkay. Ngunit nagulat sila nang mawala ito, hindi basta naselyuhan, kundi nanakaw ang bangkay nila. Sila ni Byakuya, Soifan, Komamura, at Hitsugaya, lahat ay nawalan nito sa mismong gitna ng kanilang laban. Sa kabilang banda, sina Kuretsuchi at Yurihara ay nagtatangkapang maghanap ng solusyon. Habang nagsasakripisyo ang iba, si Ichigo ay nakulong ni Quilch OP sa Hyuko mundo. Nahihirapan siyang tumawag kay Yurihara habang pinipigilan siyang makabalik sa Soul Society. Sa gitna ng pangamba, si Akon ay nagtawag para humingi ng tulong, sinisiguradong si Ichigo ay maaring makapunta muli sa Soul Society. Subalit, dahil kontrolado pa rin ni Quilch ang sitwasyon, hindi nakakaabot si Ichigo. Sa eksena, ipinaliwanag ni Yurihara ang 3 pangunahing kakayahan ng Quincy's. Volstandig, isang transformative na estado, na ginamit ni Quilch, laban kay Ichigo. Block, kakayahang mag-inject ng reishi sa kanilang katawan, para maging mas malakas ang pag-atake o depensa, ngunit hindi sabay. Bankai, Stealing Medallions, pawang nagpapakita ng kakilakilabot nilang taktika. Nalaman ni Ichigo, at ng iba, na hindi lang basta, naselyuhan, ang bangkay nila, ito ay kinontrol, pero bago pa man matapos e-explain ni Yurihara ng buo, naharang na ni Quilch, ang pasukan ng tadhana. Ginamit niya ang kapangyarihan, upang sarhan ang daan pabalik sa Soul Society. Nasaksihan din natin si Yurihara, na gumagamit ng teknolohiya, para kontrahin si Quilch. Sa dulo, habang sinisikap ni Yurihara at ng iba ang kanilang makakaya, nagawa ni Quilch OP, na itago si Ichigo sa isang madilim na kulungan, sinumpaan pang ipagpapatuloy niyang pigilan ang pagbabalik ng bida sa digmaan. Ito ang nag-iiwan sa atin sa kaguluhan, nanlalamig sa takot, at naghahanda sa susunod na yugto.